So tayo po ay nasa ika-fifth day or fifth night of week of prayer po natin at ang theme po natin for today is God's plan for Ishmael before the end of time. So before po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po muna ay pumikit at manalangin. Let us pray po. Dear Heavenly Father, thank you po sa ika-anim na gabi na ito ng ating week of prayer, Lord. May your Holy Spirit and Holy Angels be with us. I-guide niyo po ang mga makisiganap, gayon lalo't higit ang magbabahagi po ng mensahe sa gabing ito na si Sister Chicky. Kayo naman po ang gumabay sa bawat isa at kayo din naman po sa mga nanonood sa live at sa Zoom po. Nawa po makaabot po ang mensahe ito sa buong sanlibutan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. I'm sorry mga kapatid, mali ako. Tayo po ay nasa ika-anim or day 6 ng ating week of prayer. At ang atin pong tema ay God's plan for Ishmael before the end of time. Ayan. Sorry po. So, kung naaalala niyo po mga kapatid, kailan tayo nag-start ng ating week of prayer? Ayan. And ano yung pinaka-theme ng ating kabuuan ng ating week of prayer? Sige po, meron po bang makakasagot dito sa ating Zoom o kaya sa mga nanonood sa ating Facebook Live? Ayan, so sige, walang nakasagot. Dahil dyan, edi walang sagot. Char. So, so ang ating pong theme, nag-start po tayo is nung March 15 after ng ating Global Youth Day. So kung maaalala niyo po mga kapatid, tayo po ay nag-held ng ating Global Youth Day last Saturday and after po nun meron po tayong Week of Prayer. At ang ating pong theme is a community transform. So kaya naman po ang ating mga topics sa ating Week of Prayer is kung napapansin niyo po about sa pag-reach sa ating community, sa ating mga kaibigang mga kaibigang Jews, Buddhists, Hindus at yung iba pa po. So yun po ang ating theme. So sa atin pong pag-uumpisa, nais ko lamang po banggitin ang mga magsisiganap for tonight's week of prayer. Welcome remarks and invocation po ng inyong kapatid na si Sister Leona Rose Beltran and AY Mission, A Motto and Pledge na aking babanggitin at sabay-sabay po natin banggitin mamaya. Praise and worship na atin pong ipi-play dito sa ating Zoom. Sa pangunguna po ito ni Sister Merily Yvonne Panchito, ang ating music representative. Then, scripture reading and opening prayer naman po sa pangunguna ni Brother John Lloyd Matugas. Then, ang atin pong special music ay sa pangunguna naman po ni Sister Chin Chin Panchito. Ang atin pong message ay ibabahagi naman po ng ating napakasipag at napakagandang kapatid na si Sister Lisa Narin Montevon. Then, ang atin pong short reflection or sharing ay pangungunahan ni Brother Joshua Suniga. At ang ating closing song ay ang atin pong theme song na A Community Transform at ang closing prayer naman po natin ay pagkakaloob sa panguna ni Sister Lisa Norin Montebon ang ating speaker. So mangyari po ang ating program ayon sa aking pagkakabanggit. Nais ko pong i-welcome ang lahat na nandirito po sa ating Zoom. Ayan, thank you po. So ilan na ba tayo? Marami-rami na tayo dito eh. So welcome po sa ating lahat. At sa mga nanonood naman po ng ating Facebook Live, ayan, good evening po sa ating lahat. Sis Mami Ruth Tobias at Sister Leia Beltran, nakasama rin naman natin dito sa Zoom. At kayo din naman po mga kapatid na si Brother John Lloyd as Sister Yvonne at Chiki. So tayo po ay magpo-proceed na sa ating magpo-proceed po tayo sa ating AY Aim Mission. Yan, nag-load ako. AY Mission, A Motto and Pledge. So, sabay-sabay po natin itong banggitin, mga kapatid. I-share ko lamang po sa aking screen. Wait lang po. In a moment. Okay, kung ito po ay inyong nakikita sa inyong mga screen, sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng ating AY Mission. AY Mission, to lead young people into a saving relationship with Jesus Christ and help them embrace His call to discipleship. AY Aim, the Advent message to all the world in my generation. AY Motto, the love of Christ compels me. AY Pledge, loving the Lord Jesus, I promise to take an active part in the youth ministry of the church
doing what I can to help others and to finish the work of the gospel in all the world. Tayo po ay magpaproceed na sa ating praise and worship. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Of him who first loved me, for he left
We are the light shining so bright, bringing hope with love we unite. A community transformed we will rise, with faith in our hearts we reach for the skies. A community transformed we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion we will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion we will make it true. We are the youth, the change we will see, a transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion we will make it true. With hearts of compassion we will make it true. We will make it true. Good evening po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, ay aking pong babasahin ang ating scripture reading po sa gabing ito, na matatagpuan po ito sa Isaiah chapter 60, verses 6 and 7. Aking pong babasahin po ito sa wikang Tagalog. Tatakpang ka ng napakaraming kamelyo, ng mga batang kamelyo ng Midian at Epa. Lahat ng mula sa Seba ay darating. Sila'y magdadala ng ginto at pamangyang, at maghahayag ng papurihan ng Panginoon. Lahat ng pawan sa Kedar ay matitipon sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nebayot ay maglilingkod sa iyo. Sila'y aahon na may pagtanggap sa aking dambana, at aking luluwalhatiin ang aking maluwalhating bahay. Tayo po yung manalangin. Holy Father, sa kataas ng mga langit, ng pong kalwatian, Marian, kami po ay nagsasama-sama ngayong gabi upang pag-aralan ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Inyo po kaming tinipon ngayong gabi. At tumingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa mga nakaraang araw at ngayong araw, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagdinig at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lihim o hayag po ito at
May I ask, Lord, to guide us. The Holy Spirit may be with us today. Sa mangunguna po sa amin, nang nagbibigay po ng mensahe na si Sister Lisa Tibon. Inyo po siyang gawad ang inyong pong Espiritu sa Kanya upang kanya pong masabi ng maayos at ganun din po sa mga nakikinig ay amin pong maliwanagan ng aming mga iisip sa inyo pong pinagkaloob ng tayo ngayong gabi. At hindi pong dinadalangin ng mga may sakit at may mga karamdaman. Nawain niyo po silang pagalingin na ayon po sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon at Pagligtas. In Jesus' name, I pray. Amen. Come unto me, Savior said, learn from me, listen to my words. The multitude that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, Savior said, walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, come follow me. And in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting
Ayan, maraming naririnig po ba ako mga kapatid? Yes po. Yes po. Okay po, ayan. Maraming salamat po, Sister Chinchin, sa mensahe po ng awitin na inyo po ipinagkaloob sa atin. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi Ayan, po. hello. Ayan po. Ayan, magandang gabi. Hello din po sa mga kapatid natin na nandito po sa loob ng ating Zoom and sa mga kapatid po natin na nanonood sa ating Facebook Live. Ayan. Welcome po sa ating Day 6 ng ating Global Youth Day Week of Prayer. Ayan. Ang message po natin tonight ay pinamagatang God's Plan for Ishmael Before the End of Time. Ayan. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po muna ay pumikit para sa isang panalangin. Let's pray po. Amang banal, kayo pong dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa ika-6 na araw po ng aming Global Youth Day, Panginoon. Inyo po kaming hinayaan muli, Panginoon, na magkaroon po, Panginoon, ng meeting, Panginoon. Kayo po nawa ang gumitna sa amin ngayong gabing ito, Panginoon, ang inyong salita lamang po ang aming pagbulay-bulayan at ang inyong nais lang po ang aming maisagawa ngayong gabing ito, Panginoon. Makaabot po sana kami ng aming mga kapatiran, mapalakas ang aming mga pananampalataya at mapaalalahanan po kami, Panginoon. Ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga kapatid, po ba, habang pinag-aaralan ko po yung topic na ito, kanina lang, na-realize ko po na talagang may plano ang Diyos para sa ating lahat. And when I say sa ating lahat po, hindi lang po sa mga Hudyo, sa mga Kristiyano. One time po kasi, nung napakinggan ko po yung story po nila Abraham, nung baguhan pa lang po akong Adventist, sabi ko, anong nangyari dun sa isang anak po ni Ishmael? Sa isang anak po ni Abraham na si Ishmael. Parang naiwan na lang po siya sa kwento sa Bible, di ba po? Pero ngayong gabi pong ito ay makikita natin na may espesyal na plano si Lord para sa kanila bago po ang muling pagbabalik ni Jesus. Ayan. Bakit nga po ba si Ismael? Di ba po si Isaac po yung kilala po natin na anak ng pangako. Pero alam niyo, pero ang mensahe po ngayong gabing ito ay nagpapakita na merong espesyal ding plano si Lord pala para kay Ishmael. And ngayon, gusto pong ibahagi sa atin ngayon ng topic na ito, ang isang magandang prophecy sa Bible na posibleng nalagpasan ng Church of Prophecy daw po. Makikita natin itong propesya na ito po sa Isaiah chapter 60. Sa Isaiah chapter 60 kung saan po pinag-uusapan ang misyon ng ating Diyos para sa buong mundo. Ayan. Pamilyar daw po tayo sa simula ng kabanatang ito na nagsasabi, ito po ang sinabi, bumangon ka, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ang mga hentil ay paririto sa iyong liwanag. Ayan, kadalasan daw po tayo ay humihinto sa chapter 5 nitong libro na ito. Pero sa susunod po daw na 2 chapters ay ipinapakita na doon yung plan ng ating Diyos para sa mga children of the East. Ayan. Yan po yung usapin na gustong ibahagi sa atin ngayon ng Panginoon. Ito po ay sumisentro sa mga kapatid nating Muslim po. Ayan. Sa children of the East. Ayan. God's prophecy for the children of Ishmael. Ayan, basahin po natin at tandaan yung binasa po kaninang verse ni Brother JL sa Isaiah chapter 60 verse 6 to 7. Ayan. Ito po ang sinasabi. Basahin lang po natin ulit. The multitude of camels shall cover your land. The dromedaries of Midian and Ephah, all those from Sheba shall come. They shall bring gold and incense, and they shall proclaim the praises of the Lord. All the flocks of Kedar shall be gathered together to you,
The rams of Nebaioth shall minister to you. They shall ascend with acceptance on my altar, and I will glorify the glory of God. So ano nga po bang meaning nitong dalawang verses na ito dito sa Isaiah chapter 60? So sinabi po dito na vital yung mga names na nabanggit. Nakikita po natin na kasama dito ang mga pangalan tulad ng Midian, Ephah, Sheba, Kedar, at Nebaioth. Ang tanong mga kapatid sino nga ba sila? Kasi ako po nung una ko po itong nabasa hindi ko po talaga sila kilala. So, atin pong alamin. Pero bago po natin pala yung mga masagot mga kapatid, may tanong po muna pala. Ano po ba ilan po ba ang alam nating asawa ni Abraham? Di ba po ang karaniwan po nating, ako po personally, ang karaniwan ko pong magiging sagot dyan ay dalawa. Sina Sarah po and Hagar. Pero hindi po pala, may pangatlo pa po palang naging asawa po si Abraham. And ang pangalan niya po ay Keturah. Ayan. Sa isa pa pong tanong mga kapatid, ilan naman daw po ang anak ni Abraham? Ako po personally, ang magiging sagot ko po dyan dalawa. Sina Isaac po na galing kay Sarah and si Ishmael po na galing kay Hagar. Pero mga kapatid, same po, hindi pa rin po pala. So, mababasa po natin sa Genesis chapter 25 verse 2, ito po ang sinasabi. And she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. So, yung mga binanggit po doon mga kapatid ay tumutukoy po mismo sa mga anak ni Abraham kay Keturah, doon po sa third niyang asawa. Malaman po natin na si Abraham ay nagkaroon ng 3 asawa at 8 anak. So, isa po sa mga anak ni Abraham ay si Midian at isa po ay si Jokshan. Ayan. So, ngayon, sino naman po ba sina Sheba at Ephah na binanggit sa Isaiah 60? Ito po, mababasa po natin sa Genesis chapter 25, 3-4. Pang sinasabi, si Jokshan ay babasahin ko po siya sa Tagalog and nasa screen niyo po ay English. Si Jokshan ay nagkaanak kina Sheba at Denan. At ang mga anak ni Midian ay sina Ephah, Epher, Hanok, Abida, at Elda. May kita po natin na sina Midian, Ephah, at Sheba na binanggit sa Isaiah 60 verse 6 ay mga anak po ni Keturah, ang pangatlo pong asawa nga ni Abraham. Mga kapatid, kailan po ba natin huling narinig yung isang sermon tungkol sa ikatlong asawa ni Abraham na si Keturah? Keturah po pala. Kasi ako po, hindi ko po talaga alam na may pangatlong asawa pala si Abraham. Hindi ko po to na-encounter until po nung binasa ko nga po itong topic natin. Ayan. Ngayon po mga kapatid, paano naman sina Kedar at Nebaioth na nabanggit sa Isaiah 60 verse 7? Ayan. Ito po yung sinasabi. Babasahin ko po muli sa Tagalog. Ang lahat ng kawan ni Kedar ay titipunin para sa iyo. Ang mga tupang lalaki ni Nebaioth ay maglilingkod sa iyo. Sinabi naman po sa Genesis chapter 25 verse 13. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael ayon sa kani-kaniyang lahi, mga panganay ni Ishmael. Ang panganay ni Ishmael ay si Nebaioth na sinundan ni Cedar. Ayan. So, ayun po mga kapatid, isa-summarize lang po muna natin yung family tree po ni Abraham. Ayan. So, nalaman po natin na si Abraham ay may 3 asawa, si Sarah, Hagar, at Keturah. Sa 3 asawa niya pong ito ay nagkaroon siya ng 8 anak, Isaac, Ishmael, at ang 6 anak niya po kay Keturah. Ayan, nakikita po natin sa screen ang mga pangalan. And then sa Isaiah 60 verse 6-7 po, binanggit kanina po, di ba, sina Midian, Ephah, Sheba.
na mga anak ni Ketura at sina Kedar at Nebayot na mga anak naman po ni Ishmael. So sina Bayot at Kedar po ay apo ni Abraham sa pamamagitan ni Ishmael. Sila po ay mga descendants or lahi po ni Hagar. Ayan, nakikita po natin sa screen. Nasa side po ni Isaac, may anak po siya na sina Jacob and Esau, ang twins. And then sa side naman po ni Ishmael, si Nebayot and si Kedar. Meron pa po yan pero hindi ko na po siya na-include. Ayan. Ngayon po, may tanong po ulit dito. Kailan po ba natin huling narinig ang isang sermon tungkol kay Hagar sa ating mga simbahan? Nagugulat daw po ba tayo sa mga bagay na ito? Kasi ang alam po natin ay si Isaac po ang promised son ni Abraham. Pero ang mga binabanggit po natin ngayon ay mga descendants po ni Abraham, kina Hagar at Ketura. Tapos yung isa pa naman pong tanong ay, si Hagar daw po ba ay asawa ni Abraham? So ayan, mababasa po natin sa Genesis chapter 16 verse 3. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Hagar na kanyang alilang Egyptya, pagkatapos na si Abraham ay tumahan sa lupain ng Kanaan na 10 taon at ibinigay niya ito kay Abraham na kanyang asawa upang maging kanyang asawa. Ayan. Pero mga kapatid, hindi po porket tinawag pong asawa si Hagar ay hindi po ito ang buong legal na kahulugan kundi bilang isang kerida daw po or concubine para po magkaanak. Ayan. Ito po ay isang hakbang na nagpapakita ng kakulungan ng pananampalataya ni Sarai sa pangako ng Diyos. Ang Diyos po ay nangako na pagpapalain si Abraham gaya ng mababasa po sa Genesis 12 verse 3. Ang sinasabi, aking pagpapalain ang mga magpapala sa iyo at aking susumpain ang mga sumusumpa sa iyo. At sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. So kahit po may pagkukulang tayo sa pananampalataya, nananatiling tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Kahit na si Isaac po yung promised son ni Abraham na tutupad sa plano ng Diyos para sa kanyang universal plan and everlasting covenant, hindi ibig sabihin po nito na kinalimutan ng Diyos ang iba pang mga anak ni Abraham. Sabi nga po dito, God was planning to bless all the families of the earth. At syempre po, kasama po doon ang mga lahi, lahat po ng descendants ni Abraham. Ayan, sa pagpapatuloy po, pinapunta po ni Abraham ang mga anak ni Hagar at Ketura sa east, sa silangan po. At mababasa natin ito sa Genesis 25 verse 6. Ito po ang dahilan kung bakit tinatawag sila sa Bible na people of the east. Ayan. Alam din po natin na ang kwento kung paano po pinaalis ni na Sarah at Abraham si Hagar at si Ishmael. Pero 1,300 years po nang matapos po iyon, mababasa po natin sa Isaiah 60 verse 6 na sinasabi po na ang mga anak ni Ketura, sina Midian, Ephah at Sheba, ay paparating. Is coming daw po. At sa Isaiah 60 verse 7 naman po, sinasabi rin na ang mga lahi ni Hagar, sina Kedar at Nebayot, ay darating din. Mga kapatid, kahit na pinalayo po sila sa tahanan ni Abraham, hindi sila kailanman nawala sa presensya ng ating Diyos. Ipinakita ng prophecy na ito na balang araw, ang mga anak po ni Ketura at Hagar ay babalik sa lupain ng Israel at sa tahanan ng ating Diyos. Ayan. So ayun nga po, binahagi rin po ni Jesus ang plano ng ating Panginoon sa Matthew chapter 24 verse 14. Ito po ang sinasabi, at ipinangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ayan. Ipinapakita po nito na kasama sa plano ng Diyos ang pag-abot sa lahat ng lahi, maging ang mga anak po ni
Hagar at Ketura bago dumating po ang katapusan or ang second coming po ng ating Panginoon. Ang pinakadakilang hangarin po ng Diyos sa mensaheng ito ay gaya ng sinabi sa Revelations 14 verse 6, makarating daw po sa bawat lahi, wika at tao. Kasama sa planong iyon ang mga lahi ni Abraham, lalo na iyong mga hindi mula sa linya ni Isaac. So mga kapatid, nakita po natin na kahit itinaboy si Hagar at Ketura papunta po sa silangan sa east, hindi naman sila itinaboy papalayo po sa presensya ng ating Panginoon. Ngayon dumako po tayo sa God's plan of salvation for Ishmael's people. Ayan. Dito po sa part na ito ay babalikan po natin yung mga tatlong kwento po sa Bible. Ayan. Unahin po natin sa lahi ni Isaac. Si Jacob po na kanyang anak ay nagkaroon ng anak na nagngangalang Joseph. Ayan. Malalaman po natin sa Genesis chapter 37 verse 24 to 28 ang kwento po na ito ni Joseph. Isa-summarize ko na lang po. Binahagi po sa kwento ni Joseph kung saan siya po ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga Ishmaelites na papuntang Egypt. Ayan. Siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga Ishmaelites na papuntang Egypt. Ayan. Matapos po siyang ihulog sa isang tuyong balon, ay nagplano ang mga kapatid ni Joseph kung paano po siya aalisin sa kanilang buhay. Dahil sila po ay nagsiselos nga, may galit po sila kay Joseph. Una, naisip po nilang patayin po si Joseph. Pero sinabi po ni Judah, isa sa mga kapatid po ni Joseph, na mas mabuting ibenta na lang daw po siya sa mga Israelites kaysa patayin. Kasi kapatid pa rin naman daw po nila si Joseph. Ayan. So, ang mga Ishmaelites po ay mga mangangalakal na nagdadala ng mga pampalasa, balsamo, at mira patungong Egypt. Ayan. Fast forward po sa huli, si Joseph ay ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak sa mga Ishmaelites at hinila po siya palabas ng mga Midianites sa balon at dinala sa Egypt. So mga kapatid, ano pong connect ng kwento na ito sa ating topic? So sino nga po ang tumulong na mailigtas si Joseph nung plano siyang patay ng kanyang mga kapatid? Sinabi po dito na ito ay ang mga Ishmaelites and Midianites. Ayan. Sabi po dito, they saved the life of Joseph by cooperating in the plan of God to preserve the life of Israelites for the future. So, ayun. So, ang next na kwento naman po natin ay si Moses. Ayan. Ito po ay nung tumakas po siya sa Egypt. So, kanino daw po siya nakituloy? Si Joseph po ay nakituloy sa mga Midianites. Take note po, si Midian ay isa sa mga anak po ni Abraham, kay Ketura. Tapos po si Jethro na taga Midian ay naging biyanan pa raw po ni Moses. So mababasa po natin ang kwento na iyon sa Exodus chapter 2. And then ang last kwento naman po natin ay si Jesus. Ang kwento naman na po ito ay yung kapanganakan niya po. Sa kwento naman po ito ni Jesus, mga kapatid, ay nung siya raw po ay pinanganak, sino daw ang dumating? Ito po ay ang mga children of the East. So, ang mga Israelita ba ang unang dumating? Hindi daw po. Hindi po mga kapatid. Kailangan pang sabihan ng maanghel ang mga pastol para pumunta. Kahit na ang mga Israelita ay may daan-daang propesiya tungkol sa pagdating ng Mesaya sa Old Testament. Hindi sila ang unang nagtungo kay Jesus, kundi ang mga children of the East. Ayan. So mga kapatid, na ipapakita, ayan si Jesus po. Ayan. So mga kapatid, na ipapakita po sa kwentong ito na God worked through the descendants of Ishmael and Ketura to fulfill His plan. Mga kapatid, this was in fulfillment of a prophecy na nabasa po natin sa Isaiah chapter 60 verse 6 kanina. Ayan.
Ang propesiya pong ito ay natupad noong unang pagdating ni Jesus. Ayan. Ang napakaraming kamelyo ay nagmula sa Midian, Efa at Sheba, mga lugar sa silangan. Dala po nila ang ginto at insenso at sila ay nagpuri sa Panginoon. Yun po ang sinabi sa Isaiah 60 verse 6 na natupad na daw po. Ngunit po, may bahagi pa ng propesiya sa Isaiah chapter 60 po pala, na hindi pa natutupad hanggang ngayon. Yun po ay nabasa natin po kanina sa Isaiah chapter 60 verse 70. All the flocks of Kedar shall be gathered together to you. The rams of Nebaioth shall minister to you. They shall ascend with acceptance on my altar, and I will glorify the house of my glory. Ayan. So mga kapatid, sino nga po ulit sina Kedar at Nebaioth? Ayan, sila po ay ang mga anak ni Ishmael. So ang text po na binasa natin ay malinaw na nagsasaad ng mga anak po ni Ishmael ay darating na may daladalang mga handog para sa altar ng Diyos. Dadalhin nila ang kanilang mga regalo para sa bahay ng Diyos, the house of His glory, sabi po sa verse. Ang prophecy po na ito ay hindi pa natutupad. So, kailan po ito matutupad? Ayan. Ito po ay magaganap before ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. Sabi po dito, we have a role to play, mga kapatid. Pero saan nga po ba ang the house of His glory? Saan nga po ba ang bahay ng ating Diyos? So, ito po ba ay nasa Jerusalem? O ito po ba ay ang church ng Diyos na nag-iingat sa araw ng Sabat? Ayan, mga kapatid, ang bahay po ng Diyos ngayon ay hindi na lamang po limitado sa isang pisikal na lugar, gaya ng templo po sa Jerusalem. Sa ating pong panahon, ito po ay sumasagisag na rin sa isang tunay na sumasamba sa Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos. Kabilang na po ang pag-iingat ng araw ng Sabat. Mga kapatid, sabi po dito, we have a role to play for them to come in. Ayan, napakaganda po. Ang Panginoon po ay, sabi dito, ang Panginoon ay magiging higit na masaya na makita tayong lahat. Tayong lahat na ligtas sa kanyang kaharian. So mga kapatid, are we ready to let them in? Are we going to make this vision and dream of God a reality? Bilang mga Seventh-day Adventist po mga kapatid, tayo po ay tinatawag ng Diyos para maging liwanag na aakay sa mga lahi ni Ishmael, ang ating pong mga kapatid na Muslim, at sa iba pa pong mga tao na lumalapit sa tunay na pagsamba sa Diyos. Dapat nating ibahagi ang katotohanan, ipakita ang pagmamahal ni Kristo, at anyayahan silang maging bahagi ng espiritual na sambahayan ng Diyos. Ngayong gabi pong ito mga kapatid, nakita po natin na ang Children of the East mula sa mga kwento po rin kanina na sila po ay willing to cooperate in God's universal plan. Kabilang po doon yung mga tao po ni Ishmael. Nakita po natin na yung pagtulong po ng mga Ishmaelites and mga Midianites doon sa kwento ni Joseph, pagtulong po ng mga Midianites, ni Jethro na taga Midian, sa kwento po ni Moses, and doon po sa pagbisita ng mga Children of the East nung kapanganakan po ni Jesus. Nakita po natin yung willingness po nila na makipag-cooperate nga. Ngunit mga kapatid, tayo po ba ay willing din na i-extend ang ating mga kamay at mag-reach out sa mga tao na mahal ng ating Panginoon? Sabi nga po sa John 3:16 na nagpapaalala sa atin that God loves the whole world. Whole world po mga kapatid, hindi lang yung mga Hudyo, hindi lang yung mga Kristiyano,
Hindi lang yung mga sikat siguro, hindi lang tayong mga Seventh-day Adventist, kundi pati ang mga tao po sa silangan, sa East, na ini-specify po dito sa ating topic ngayon. Lahat po mga kapatid. The descendants of Ishmael are part of God's prophecy. Mga kapatid, hindi po natin sila kaaway, kundi mga kapatid na nais din nating dalhin sa Diyos at makasama sa kanyang kaharian. So ayan, sabi po dito, God's love transcends boundaries. He desires all people to be saved, including the descendants of Ishmael. Kaya po mga kapatid, ang iiwan ko po sa atin ngayong gabi ay let us be willing to extend our love, our understanding, and be a witness to those people na tinatawag po ni Lord, na inaanyayahan po ni Lord sa kanyang paanan. Let us be ready po to be part of God's mission, and let us embrace this calling with faith and courage. Huwag po tayong matakot na mag-step up sa ating mga comfort zone para po harapin ang ating mga kapatiran na nais ng Panginoon na makasama po natin sa pag-worship po natin sa Kanya, at nais niya po na tayo ay magsama-sama sa ating langit na bayan. And especially po sa topic natin, ang mga kapatid nating Muslim, ang mga descendants po ni Ishmael. So, ayun lamang po, and maraming salamat. Amen. Ayan. Praise God po, Sister Chiki. Napakaganda po ng topic ni Sister Chiki at kung paano niya present. Maraming salamat po kasi ang dami nating naintindihan. And I believe napakarami po nating natutunan. Especially, ngayon ko lang narinig si Ketura, no? Napakagandang isalarawan na hindi yung mga low-key characters sa Bible. Sila pa yung isa sa mga may key role para sa na nagagamit sila para sa mission ng ating Panginoon. Kaya ngayon maraming salamat po muli, Sister Chiki, Sir Lisa Montabon. Dadako na po tayo sa ating sharing. Yan, bali saglit na sharing lang po patungkol po sa napag-aralan natin ngayong gabi. At alam ko po lahat, especially lahat ng nandito sa Zoom, ay marami pong ma-share. So, Sister Leona, pwede po bang pa-share ng ating mga tanong? Meron ka ba or pwede naman ako mag-share? Ayan, sa mga nandito po sa Zoom, pwede nyo makita yung katanungan, no? Ang unang tanong po dito, sabi po dito sa Tagalog, paano ipinapakita ng hula sa Isaiah 60 verse 6 to 7 ang malawak na plano ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat ng tao, kabilang na ang mga lahi ni Ismael. Pag-isipan ang kahalagahan ng mga anak ng silangan sa pandaigdigang misyon ng Diyos at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga pagsusumikap sa pag-abot sa iba sa kasalukuyan. Sa English po, how does the prophecy in Isaiah 60 verse 6 to 7 highlight God's inclusive plan of salvation for all people, including the descendants of Ishmael? Reflect on the significance of the children of the East in God's universal mission and how this impacts our outreach efforts today. Ayan. So sa atin po, sino po yung gustong mag-share at yung mga nanonood po sa live, pwede niyo pong i-comment kung ano po yung reactions or may meron po kayong sagot sa katanungan dito. So sa atin pong, sa tao po dito sa Zoom, pwede po kayong mag-react kung gusto niyo pong magsalita. Pwede po kayong pindutin yung reactions niyo dyan. Tapos pwedeng heart, pwedeng hi. And akin po itong makikita. Siguro kung wala po, ako po yung tatawag. Ayan, dito po si Kuya Jerome. Ay, nandito si Kuya Jay. Yan, praise God. Kuya Jerome, ano yung masasabi mo, Kuya Jay? Sakto yung pag-open mo ng camera, brother. Ayan, ano yung masasabi mo sa
sa sagot mo dito, based sa lesson ni Chiki ngayong gabi. And about sa hula ng Isaiah 60 verse 6 to 7. KJ? Okay, nag-direct message siya. Sorry daw po, hindi raw po siya makakasagot. Hindi raw po siya makapagsalita. Wala po ata siya sa bahay. So, sige. Meron po ba? Sige, ganito na lang, pangungunahan ko na lang muna. Kasi gusto ko rin talaga siyang sagutin. So, ako po, personally, nakita ko na yung mga pagkakataon na may mga bagay. Una ko nakita kasi dito, si Ishmael, hindi talaga siya yung parang anak ng main character, kumbaga sa movie or anime, hindi siya yung parang anak ng main character. Kasi 'di ba ang iniisip talaga natin si Abraham, Sarah, Isaac, no? Pero kay Ishmael, yung pala, tas hindi siya masyado talaga, kahit nga kay Keturah, hindi talaga siya masyado natatapik sa church. Pero yun pala, hindi ibig sabihin na saglit lang siya or kay Ishmael na ganito, hindi siya nanggaling kay Sarah na talagang unang asawa ni Abraham, ganyan. Pero ginamit pa rin yung mga karakter na ito, ginamit pa rin sila ng Panginoon para sa kanilang dakilang misyon. And also, tayo din, na minsan naiisip natin, teka lang, baka hindi ko deserve kasi hindi ako si ganto, hindi ako si ganyan. Hindi ako anak ni ganto, hindi ako anak ng ganyan, hindi ako anak ng mayor, mga ganyan. No? Parang hindi tayo ganun ka-privilege. Pero sa mata pala ng Panginoon, hindi pala ganun. Parang lahat tayo ay special sa Kanya at lahat tayo ay pwedeng gamitin sa Kanyang gawain. And ayun na nga, kahit sa pagkakataong eto na si Ishmael nga hanggang nakita natin yung buong story na hindi man ayun yung parang hindi man siya yung kasing faith na meron tayo ngayon, meron pa ring prophecy na inihanda para sa atin ng Panginoon na tayo mismo ay maging role at maging magamit para matupad yung prophecy na yun sa hinaharap. So ayun yung parang gusto kong ma-reflect dito. Lahat tayo ay merong espesyal na katangian na magagamit tayo sa kalalago ng banal na gawain ng ating Panginoon. So, ayun po. Praise God po sa unang tanong na yon. May gusto pa po bang magdagdag? Ayan. If ever po, gusto ko kasi sana kayong tawagin, no? Pero siguro sa next question. Ayun, yung mga may comment po, comment lang po kayo sa live. Sa next question po, sa ikalawang tanong, pwede pong next. Yan, teka lang. Titingnan ko lang kung meron pong comment about dito. So far, wala pa naman po. Alright, so next question po. Anong mga aral ang matututuhan natin mula sa pagkakaisa ng mga Ismaelita at Midianita sa pagpapamanatili ng plano ng Diyos? Tulad ng makikita sa mga kwento ni na Jose at Moises. Paano tayo mahikayat ng mga halimbawang ito na magkaisa ang iba't ibang grupo sa katuparan ng misyon ng Diyos sa makabagong panahon? What lesson can we learn from the cooperation of Ishmaelites and Midianites in preserving God's plan, as seen in the story of Joseph and Moses? How can this example inspire modern day unity among different groups in fulfilling God's mission? So, ayun po. Sino po yung gustong sumugot ng ikalawang tanong na ito? Maganda rin ang tanong na to, no? Ayan. So, may pagkakaisang magaganap or naganap, no? Kahit magkaiba yung paniniwala or sabihin na nating faith. Yan. So, ano po yung sino po yung may gustong input sa tanong na ito? Siguro Sister Faye from the ACC. Pwede po ba kayong mag-share? Pwede po kayong magsalita. Ako makapag-share. Kung natin Sister Faye. Naka-mute pa si Sister Faye. Baka, yan.
Hindi pa siya makapag-unmute, pero baka meron pa. Isa-isahin ko na. Ayan, si Sister Leia. Nasa biyahe, Sister Faye. Thank you, Sister. Ingat po. Kahit nasa biyahe ka, ay nandito ka sa ating loob ng Zoom. Marami pong salamat. Ingat ka sa biyahe. Sister Leia, Bertrand po kaya? Sa Tita Leia, galing po sila sa ano kanina, elderlies. Lang po natin ha. Habang naghihintay po tayo ng sagot, pwede po bang natin i-next Sister Leona yung pangatlo para at least mapag-iisipan na natin o kaya kung ano yung gusto nyong sagutin dito. Right? Yung pangatlo po. Ayan, sabi dito, ang ganda ng question na to. Sa anong practical na paraan maaabot ng iglesia ngayon ang mga lahi ni Ismael o mga Muslim upang matupad ang hulang ito? Anong mga hadlang ang kailangang mapagtagumpayan at pag anong papel ng pag-unawa at respeto sa misyong ito? In what practical ways can the church today reach out to the descendants of Ishmael or the Muslim populations to fulfill this prophecy? What barriers need to be overcome, and what role does understanding and respect play in this mission? So, katulad nga ng sabi kanina sa ating lesson, isa ito sa prophecy ng ating Bible na darating ang pagkakataon and we are praying ng bayan ni Ishmael ay muling manunumbalik sa Panginoon at magpupuri sa kanyang banal na pangalan. So, ayan, baka po may gusto kayong, kahit ano pong doon sa tatlong question, baka may gusto kayong idagdag or share. Ayan. Ayan. So, sino po yung pwedeng magsalita? Sino pa ba yung nandito? Si Maymay. Next ko pong tatawagin si JL. So, si Maymay, si Sister Maymay, baka po pwede magsalita. So, actually, ang ganda ng tanong na to. Ah, habang nag habang kung nag-iisip ang ating mga kasama dito, gusto ko na rin magdagdag ng input. Yes. So, siguro nakilala ko kasi si Pastor Peter, meron tayong ministry about this. Tama po ba? Sa aming pag-aalala si Pastor Peter, isa rin siya sa napakasipag na pastor ng kabataan na kung saan ang target niya din ay maintindihan at maunawaan ang ating mga Muslim brothers. And ngayon, dito sa Pilipinas, talamak din ang ating mga kaibigan na Muslims. Tama? So, parang ang ganda ng ganong pagkakataon para sa atin ma-share yung dalawang faith na nagka-clash o magkaibang turo. Pero paano natin maintindihan yung isa't isa? So, nandun po papasok yung paano natin malalaman yung kanilang turo, paano natin makikita kung ano yung pinagkaiba ng turo nila sa turo natin. And also, hindi naman natin kailangan mag-share sa kanila to the point na kailangan natin silang pilitin. No? Naniniwala pa rin tayo dun sa Holy Spirit na siya yung mangunguna na kapag tayo naghahasik lang, nag-share lang tayo sa atin, ito ang aming religion, ito ang aming faith, wherein si Jesus Christ, katulad ng sabi kanina, John 3:16, no, ay magiging tawag dito, ang aming tagapagligtas ay si Jesus Christ. And we can share sa kanila kung ano yung meron sa atin. And tayo, ganun din, makikinig din tayo sa kanila.
and let the Holy Spirit ang siyang mauna sa kanilang mga puso at tayo manalig na sana magamit tayo sa mission ng ating Panginoon na sinasabi dito sa na mangyayari sa mga huling panahon. So, baka po si Sister Leona may karagdagan. Ayan. Kumakaway po si Sister Tracy at Sister Gladys. Actually, nandito rin po sila. So, shoutout po sa inyo. Ayan. Next daw po sila magsasalita. So, Sister Leona, baka may gusto kang idagdag? Ayan, good evening po sa ating lahat. So, siguro doon na lang sa kabuuan po nung naging topic for tonight. Di ko na maalala kung sa question 2 or number 1 yung gusto ko i-share. Pero, siguro mga kapatid, gaya din po nung na-mention ni Sister Chiki kanina, no, na tungkol sa story nila Joseph, na even yung mga tinitignan ng mga tao, for example, yun nga yung kay Ketura, sa mga anak niya, and even dun sa mga naging anak pa nun, hindi sila ganun ka-mention sa Bible, even na ganun, nandun pa rin yung opportunity na binibigay sa kanila ng Panginoon para makapag-serve ng purpose and ganun din maging kabahagi dun sa plan ng salvation. So parang dun, ang realization ko, hindi porque wala pa siya dun sa, kumbaga sa group of sheep ng ating Panginoon, is wala na siyang chance para mag-serve. So doon, pinapakita na kaya kailangan din natin silang i-reach out kasi part din sila ng kawan. At kahit na malayo sila sa kawan, is nagiging daan sila para makapag-share din ng mensahe ng ating Panginoon kung magpapagamit sila sa ating Panginoon. So isa po siguro, wait lang, babalikan ko lang yung questions, no? So gaya nga po dun sa question number 2, di ba, yung kay Joseph, sa story ni Joseph, hindi na, ang tagal nang nangyari nung time nila Abraham, nung nagkaroon siya ng third wife at nagkaroon na ng mga anak, nagkaroon na nga siya ng apo dun sa mga anak niya na yon. Pero yun, nagpagamit din sila sa Panginoon kaya na-fulfill din yung prophecy na magpatuloy. So yun po mga kapatid. At sinasabi nga rin dito sa tanong natin na ano yung practical na paraan para maabot natin yung mga Muslim or yung mga katulad nga ng lahi ni Ishmael. So kasi ako po personally sa work, may mga ka-work ako na Muslim sila, meron akong ka-work na non-SDA, iba naman, iba-iba yung belief. So parang doon, gaya po nung first nating lesson and yung pinakauna rin talaga nating lesson na mag-create tayo ng relationship sa kanila para ma-reach natin sila. So para sa akin, yun po yung isa sa pinaka-practical na magagawa ko bilang isang kabataan is hindi ako maging close-minded kung ano yung mga belief nila, ano yung principles nila. Kundi titingnan ko sila na gaya ng kaibigan, yan, kikilalanin ko sila, gusto kong malaman ano yung mga hilig nila, tsaka yung mga ayaw nila, ano yung mga nakakabastos para sa kanila, ano yung mga bagay na hindi na offending, or ano yung mga bagay na nagpapasaya naman sa kanila. So para kumbaga, ma-feel din nila na nag-care talaga ako, hindi dahil may gusto akong ibang intensyon, kundi gusto ko sila maging kaibigan. At gaya nga po nung na-share ko nung nakaraan, di ba? Parang pag iniisip ko, pag pupunta ka sa langit, tapos iisipin mo kung gaya po ng sinabi ng pastor na kung sino yung gusto mo makita sa langit. Syempre gusto mo makita yung kaibigan mo, di ba? So parang doon pa lang may isip mo na gusto ko makita yung kaibigan ko. Then kung kaibigan mo is isang Muslim or isang non-SDA or Tagalabas, syempre may isip mo na paano yung gagawin ko para makasama ko sila sa pagdating ng Panginoon, na hindi ko sila iiwan na parang iiwan ko lang sila basta sa ere, ganyan, kundi pati sa kaligtasan is isasama ko sila kasi kaibigan ko sila. I care and I love them, ganyan. So yun po, yung para sa akin is kaibiganin talaga natin sila and alamin natin, and wag tayong maging as parang judgmental. Mahirap sabihin ngayon, pero ayun po mga kapatid, kasi doon lang natin mauunawaan kung ano po talaga yung belief nila at makakapag-share tayo na hindi naman pinipilit natin sila or gusto natin na ma-convert sila agad, kundi gusto natin
mabahagian muna sila ng mensahe ng ating Panginoon. Kasi wala naman po sa kakayanan natin na magdala talaga ng souls kay Christ, kundi ipakilala lang si Kristo and ang Holy Spirit po ang gagawa ng lahat tayo. So, yun lamang po. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa wisdom, Sister Leona. Napakaganda nung point, no? Na hindi ibig sabihin na nasa loob ka lang pala ng palataya, hindi ka magagamit. Na as long as makikilala mo ang ating Panginoon at meron siyang ways para magamit ka. No? Kaya siguro through us, sana mas patuloy tayo maging blessing sa iba. And yung blessing na yun ay magiging ah, compounding, no? Na-bless natin yung iba and magiging blessing din sila sa iba. And then, ang sabi dito ni Kuya Jerome, may comment po si Kuya Jay. Hindi lang po siya makapagsalita, pero ang sabi po dito ay, sa tingin ko po, magkaroon tayo ng program na may invite sila. Halimbawa po, yung P1, Power 1, yung wall katulad kagabi na yung hadlang ay iwasan. Yung mission natin para yung mission natin mapalapit sila sa Panginoon. So actually po yung speak of Power of One, no? Ito pong Power of One ay programa po natin especially para sa ating mga youth na mag-invite tayo sa camping na hindi natin yung mga friends natin na hindi natin kapananampalataya. Tama po yung sinabi ni Kuya Jay, katulad ng mga program na ito, isa to sa mga makakatulong para po ma-share natin yung ating faith sa hindi pa nakakaalam ng ating pananampalataya. So, hindi lang ito sa Muslim, pero ganun din po sa mga iba nating mga kaibigan. And katulad din ng sinabi, gusto ko lang i-emphasize yung sinabi rin ni Sister Leona, napakalaking impact po talaga ng pag-build ng relationship or relational sa ating mga kaibigan ito. Nang sa gayon, mas maintindihan natin sila at mas maintindihan din nila tayo. So, at least makikita natin yung point of view ng isa't isa. Ayan. Sabi nga po, ayan, dito rin po, gusto ko rin pong batiin si Mami Ruth Tobias. Yan, maraming pong salamat sa inyong comment. Ang sabi po ni Mami Ruth, sabi dito, maging pagpatawad, makipagkaibigan, at maging living testimony of Christ's life. Tunay po na napakaganda ng point na yun kasi minsan hindi natin kailangan mag-share agad sa kanila or kapag minsan hindi natin kailangan sabihin agad sila lagyan ng ano-ano mong doktrina, di ba? Pero sa pagiging palakaibigan natin, makilala natin sila at kita rin nila mismo, uy, bakit ganito? Parehas tayong hindi kumakain ng ganito. Ba't kayo Sabado nagsisimba? Or mga ganong moment. And alam ko marami experience ang bawat isa sa atin. So, simpleng pagsagot sa magulang, simpleng pagsunod, simpleng mga gawi na kung saan makikita ang ating Kristo sa ating buhay. Nakakapag-send tayo ng message sa iba, hindi lamang sa klasyo natin ngayon sa Muslim, pero sa ibang mga tao din o kapitbahay na wala po sa ating faith. Maraming salamat po sa inyong pagtugon, Mami Ruth. Ayan. So, meron po bang gusto mag-share sa kabuuan? Ayan po, Sister Gladys, baka po may gusto kong i-share. Baka may gusto kong i-share. Pwede po kayong magsalita. Ayaw gumana ng phone, wait lang. Dito ka na lang magsalita. Now, I'll share my screen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Actually, yung sinabi po ni Leona kanina about kaibiganin muna, sobrang nag-agree po ako doon, pati din sa sinabi ni Brother Josh. So parang summary na lang doon yung kanilang shinare ng tita. Napaka-importante po na kapag kakaibiganin din natin or gusto nating ma-reach out yung mga kaibigan nating mga Muslim, is maging open-minded din po tayo or bukas yung isipan natin. Bukas tayo para makinig sa kung ano yung mga paniniwala nila. Kasi po mas malalaman natin kung paano tayo makikipag-interact sa kanila or
paano natin sila iti-treat. Kasi minsan, dahil nga po sobrang laki ng pagkakaiba na ating mga paniniwala, ay parang may tendency po na halimbawa, mayroon tayong friend na Muslim and siya ay nagre-Ramadan. Nasa ano tayo, panahon tayo ng Ramadan and tayo hindi tayo aware, no? Kasi ito si friend natin, pinilit natin kumain. Kasi sobrang nagki-care tayo sa kanya. To the point na na-feel niya na na-offend siya, ganyan. Kasi parang hindi na-respect yung belief niya. So, importante po yun na maging bukas tayo sa kanila. And also, napakahalaga po na i-reach out natin sila or invite natin sila sa ating mga, like for example, mga activities. Kahit na tumanggi po sila, okay lang. Basta ma-feel din nila na belong sila, nararamdaman nila na nagki-care tayo sa kanila. Kasi totoo po na ang Holy Spirit naman ang kumikilos sa puso ng mga tao na nasa paligid sa natin. Parang importante lang na nagagampanan natin or nagagawa natin kung ano yung makakaya natin, alang-alang na rin sa gawain ng Panginoon or para din maipakilala natin si Kristo sa kanila na makilala nila na may Savior sila sa pamamagitan natin. So, yun lamang po. Alright. So, sukulit ang screen sa akin. Marami pong salamat, Sister Gladys. Amen po. So, tama no na tayo din pala mismo kailangan din natin talagang maging open-minded. Hindi lang tayo magiging defensive, no? Ala, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganito, dapat ganyan. And sa shinare niyang example kanina, parang experience mo ata to, sister, no? Na minsan pala, tama nga naman, no? Maging considerate din tayo sa kanila. Kasi syempre magkakaiba tayo ng point of views. Iba-iba yung kinalakihan natin. So, nandun sila sa point of view na baka ito yung tama, tayo yung mali. And ganun din naman tayo sa kanila. So, magtiwala po tayo sa Holy Spirit at sa pinaniniwalaan natin na si Kristo lamang ang makakapagligtas sa ating lahat at meron siyang wisdom na gamitin tayo. So, patuloy lang po tayo magpagamit. So, I guess, mag-nanay na rin po. Mayroon po bang gustong humabol? Ayan. Kahit po sa comments, baka may gusto kayong i-comment, go lang. Kapag po may gusto pang humabol, taas lang po ang inyong mga kamay. Ayan. Okay po, last call. Alright, so nakita po natin na napakaganda ng naging sharing natin ngayon. At sana po patuloy lang tayong magpagamit, magpalakasan ng pananampalataya ng bawat isa. At ganun din po, patuloy nating intindihin at naway maunawaan ang ibang faith at nawa hindi tayo yung makasira ng kanilang ng pagsasamahan kundi maging tulay ang lesson na ito para magkaroon ng bridge at may pakilala natin ang kinikilala natin Kristo sa kanila. So yun lamang po, maraming salamat po sa lahat ng nag-share. At dahil dyan si Sister tuloy, si Brother JL, oo nga pala, no, hindi kita natawag, siya pa yung nag-type. Ang sabi po dito, ang tugon ko lang po sa tanong na makita po tayo ng mga kapatid o kaibigan nating Muslim na katulad po ni Jesus. At ayun po sa prophecy na kung ano yung mga ginawa natin, kung ano yung mga ginawa natin sa ating kapwa ay ginagawa din natin sa Panginoon. Hindi na po tayo lalayo na ayon po sa Revelation 14 na tinatawagan ang lahat ng tao na bumalik sa totoong Diyos. Maraming salamat po, Brother JL. Ang ganda ng point na makita sa atin ang gawin ni Jesus, makita sa ating kilos na kung sino ang ating pinapanampalatayanan. Yan. Sana makita sa ating mga buhay si Kristo. Ayan. Maraming salamat po, Brother JL, sa napakagandang input. So ayun po mga kapatid, siguro po dito ko na po ini-end ang ating sharing ngayon at patuloy po namin kayong ini-invite for tomorrow. Abangan po natin ang susunod na topic. Ang speaker po natin ay Sister Ayesa. Before that, tayo po ay mag-closing song na and closing prayer.
community transformed we will rise. With faith in our hearts, we reach for the skies. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. We are the youth, the change we will see, a transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We'll make it true, with hearts of compassion. We will make it true. We will make it true. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo pong dakila, pinamapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay inyong kinaanyayahan, ginabayan, at hinayaan, Panginoon, na makapag-share po muli ng aming mga kanya-kanyang ideya, amang banal. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal na walang pinipili. Tulungan mo po kami na makita ang mga tao po ni Ishmael na hindi bilang katunggali, Panginoon, kundi bilang mga kapatid na nais mo rin pong mailigtas ang mga banal. Gamitin mo po kami upang maging daan para sila ay makilala kayo ang mga banal. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng isang puso na siyang magpapalakas sa aming pananampalataya at maghihilaan patungo sa inyo amang banal. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Before we end po, Amen po. maraming salamat po ulit sa lahat po ng nandito sa Zoom. Maraming salamat din po ulit sa lahat ng nakibahagi sa amin sa live. And especially po sa ating mga participants, maraming pong salamat sa inyo. And tomorrow po, gaganapin po natin ang ating day 7 ng ating week of prayer dito po sa Dasma G Church. Tayo po ay mag-spend po ng Vesper. At may online pa rin naman po tayo or live. Pero po, we are inviting everyone na punta po kayo dito sa church. And sa Saturday po ay anniversary din po ng Dasma G Church. Kaya po in-invite din po namin ang lahat na makiisa po sa aming pagdiriwang ng anibersaryo. At ganoon din po sa hapon, meron din po tayong last day ng ating week of prayer. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa lahat ng sumuport. And especially sa mga kabataan natin, ganoon din po sa aming mga magulang. Maraming salamat po sa inyong lahat and good night.